Nagtipon-tipon ngayong gabi ang ilang miyembro ng NPC o ang Nationalist People's Coalition. Dumating din sina Senators Grace Poe at Chis Escudero. Nauna nang sinabi ng ilang miyembro ng NPC na susuportahan nila ang tambalang Poe Escudero sa eleksyon 2016 kahit hindi pa naman nagdedeklara ng kandidatura ang dalawa. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, nagpapatuloy ang fellowship, social gathering at consultation ng mga miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC dito sa NPC Clubhouse sa New Manila. Dapat sana ay eksklusibo lamang itong pagtitipong ito para sa mga miyembro ng NPC, pero imbitado nga dito sa pagtitipong ito sina Senador Grace Poe at Senador Chis Escudero na kapwa dumating na sa pagtitipon pasado alas 8 ngayong gabi. Hindi pa man nagdedeklara kung tatakbo sa eleksyon 2016, nauna nang sinabi ng ilang miyembro ng NPC na ang Poe Escudero tandem ang kanilang susuportahan. At tila yan nga ang naisipakita sa pag-iimbita sa kanila sa pulong ngayong gabi. Kapwa independent sina Poe at Escudero nang magdesisyong umalis na mula sa NPC si Senador Chis bago ang eleksyon 2010. Ayon kay Senador Escudero, posibleng nais makausap ng personal ng mga miyembro ng NPC si Poe para makatulong sa pagdedesisyon kung sino ang talagang susuportahan nito sa eleksyon. Bahagi pa rin daw ng konsiderasyon ni Escudero kung tatakbo siya sa pagka-Vice President ang magiging desisyon ni Poe. Susuportahan daw kasi niya si Poe sa anumang posisyon tatakbuhan ito. Kailangan kasi mauna muna magpasya kung sakasakali si Senator Poe kaugnay ng papel na gagampanan niya sa 2016. Hindi naman mahirap naman siguro mapag-usapan ng politika o 2016 hanggat wala pang pasya mismo na nanggagaling kay Senator Poe kaugnay sa bagay niya. Isinantabi naman ni Senador Tito Soto ang pulong kaninang umaga ng ilan nilang kapartido kasama ang pambato naman ng liberal na si DILG Secretary Mar Rojas. Sabi ni Soto, hindi pa raw nagdedesisyon ng partido. Bahagi rin daw ito ng konsultasyon para sa eleksyon. Well, that's a different story because over here, this is the NPC meeting itself. That's not an NPC meeting. Well, it's up to them. Wala pa naman party stand Wala pa naman party stand Oras na meron ng official party stand, then most probably the members will follow. Jessica, ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpupulong. Bago tayo umere ay binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito sa loob ng kanilang clubhouse. Pero gaya nga ng binanggit ko ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpupulong. Kaya wala pa tayong nakakausap na kahit na sino nga miyembro ng NPC maliban lamang kay Senador Tito Soto kanina sa kanyang pagdating bago pa nagsimula yung pagpupulong. Ayon naman kaya Senador Tito Soto ay malabo pang makabuo ng pinal na desisyon ngayon ng NPC kung sino talaga ang kanilang i-endorso sa eleksyon 2016 dahil ang nagpupulong pa lamang ngayong gabi ay ang Luzon Block ng NPC. Sa mga susunod na linggo ay magkakaroon pa ng pagpupulong yung Visayas at Mindanao Block ng NPC at saka pa lamang sila magkakaroon ng assessment pagkatapos ng kanilang mga pagpupulong. Jessica? Mariz, pwede bang malaman kung ano ang venue ng pagtitipon na yan ng NPC? Nasaan ka ngayon? Jessica, nandito ako sa NPC, Nationalist People's Coalition Clubhouse dito sa New Manila sa Quezon City. Ito ay pag-aari ni Danding Cojuangco. Jessica. Paano kaya yun? Kasi may mga nagsuspeculate na, no? Although wala pang official word from NPC members mismo. Kasi nung dumalaw si Vice President Binay sa Pangasinan, sinalubong siya nung anak ni Danding Cojuangco na si Congressman Mark Cojuangco. I understand, nung dumalaw din siya sa Negros ay nagkausap sila nung isa pang anak ni Danding Cojuangco na si Charlie Cojuangco naman. Ano daw ba ang posibleng mangyari sa NPC? Kasi meron ding recently si Congressman Agabao, no, nagsabi na sinusuportahan naman nila si Senators Poe and Escudero kung sakaling tatakbo sila. And then kanina naman nagmeeting nga dun sa bahay o yung residence ni ni Secretary Rojas at ng headquarters ng LP sa May Cubao itong ilang miyembro ng NPC, di ba? Yes, Jessica. Yan nga ang aabangan, no? Kung ano ang kahihinatnan ng partido na Nationalist People's Coalition dahil nga
gaya na rin ng binanggit mo, iba-iba yung sinusuportahan or kung hindi man sila nagdedeklara pa, ay nakikita natin sa kanilang mga galaw na iba-iba yung mga sinusuportahan ng mga miyembro sa loob mismo ng iisang partidong ito. Pero ang sabi sa atin ni Senador Tito Soto kanina nung makausap natin siya, ay that will have to be decided by the leadership of the Nationalist People's Coalition pag natapos na yung kanilang mga pagpupulong at yung kanilang assessment. Jessica, ang layon nitong pagpupulong na ito ay kumbaga mag-usap-usap sila. For example, sa Luzon Block ngayong gabi, mag-usap-usap sila. Ano ba ang pulso ng mga tao dun sa kanilang nasasakupan? Sino ba ang talagang matunog at malakas dun sa kanilang lugar na tatakbo or kung sakasakali ay susuportahan ng mga tao na maging presidente at vice-presidente. At doon nga sila magde-decide kung sino talaga yung kanilang susuportahan. But we have to remember, Jessica, nung 2007, 2010, and 2013, kung matatandaan natin, ay naging hati rin yung NPC. Hindi, kumbaga, merong mga miyembro ng NPC na nasa administration, meron din sa opposition. So, posible rin daw na mangyari iyan sa election 2016 na may kanya-kanya silang susuportahan. Pero, talagang magiging malinaw daw na mag-e-endorso at magde-desisyon ang Nationalist People's Coalition, yung pinaka-leadership nila, kung sino yung pipiliin nila for election 2016. But then yung mga other members, kung meron silang individual na magugustuhan o kumbaga sa puso nila, ito yung susuportahan nila, maaaring pagdedesisyonan yan kung papayagan sila na they will have the freedom to support whoever they want, or pwede rin na mag-resign sila sa NPC kung sakasakali. But again, Jessica, that will have to be decided upon by the leadership of NPC pag dumating yung panahon. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.